lalo na sa mga DDS, kasi alam ko bobo kayo. O, eto na. Kumakalat ngayon, mga kababayan, bago ideklara. Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, di ba, binasa ko yan. Ngayon, halimbawa, live ko, di ba, nung nakarang araw, live ako ngayon, binasa ko. Na ang sabi, hindi aabot ng August 4, sa impeachment trial ni Sara, idideklara ng Supreme Court na unconstitutional yan. Dahil lahat ng nasa Supreme Court, mga kapraternity ni Digong yan. Hindi nga tayo nagkakamali. Pagkabukas, binalita, dineclared ng Supreme Court unconstitutional. So meron nga ngayon, mga kababayan, lumabas na bago idineklara ng Supreme Court na unconstitutional ang impeachment complaint laban kay Sara, may nag-post na ng advance at lahat ng pinost niya doon nagtugma. Hindi pa nagdesisyon ang korte. May nalaman na agad. Binasa ko pa nga yan, gabing-gabi pa. Pagbasa ko, pagkabukas, tsaka binalita. Desisyon ng korte. Ito. Bago pa ilabas ng Korte Suprema ang desisyon sa petisyon ni VP Sara Duterte, kumalat na ang isang Facebook post na nagsasabing idedeklara na unconstitutional ang impeachment articles. Ikinagulat at kinestyon ito ngayon ng ilang legal expert. Alamin ang mga detalye sa Agenda Weekend Report ni Joash Malimba. Bago i-declare ng Supreme Court na unconstitutional, ay may nag-post na ganun nga ang gawin. Tandaan ninyo, hindi pa nag-umpisa yung pageant, may nanalo na. Tanginang yan, inaso, niluluto, planadong-planado, hindi na binabasa, diretsong declared. Di ba? Disappointed yung mga estudyante dyan sa law, wag nyo nang ituloy, mag-ship kayo ng ibang course. Walang mangyayari. Kung ganyan lang din naman yung mga kataas-taasang hukom. Lutong Macau, daig nyo pa'y natalo dito sa sa Okada. Ito Ilang araw bago opisyal na ilabas ng Korte Suprema ang kanilang ruling sa petisyon ni Vice President Sara Duterte, kumalat ang isang post na sinasabing idedeklarang unconstitutional ang Articles of Impeachment. Sa Facebook post ng kolumnistang si Antonio Montalban, sinabi nito na ibinahagi sa kanya ng isang SC Insider na wala nang magaganap na impeachment trial. Ito yung binasa ko, mga kababayan, nung nakaraang gabi. Pagkabukas, idineklarang unconstitutional. Ito yung binasa ko, kung naalala ninyo. Ito, a Supreme Court insider relayed this news. The reason why Escudero at Joel Villanueva na idinili-dili nila, sabi ko pa nga, praise the Lord Villanueva, idili nila ito, install the trial is because the Supreme Court anytime now will release its decision declaring the impeachment of Sara Duterte as unconstitutional. Joel Villanueva is assisting Escudero in stalling the trial. Di ba? So, 12 justice will vote it's unconstitutional. All 12 are Rodrigo Duterte appointees. Di ba? Yung 12 na nasa Supreme Court, mga appointees ni Digong yan, mga kaprat niya yan. At meron pa nga akong tinatawag dyan, na may tawag yan yung listan, listan, so ito pa, sunod. Insider said it was Bongo who managed the loyalty of this justice. Si Bongo daw ang nag-manage dito sa 12, mga kababayan, na mga nasa Supreme Court na appointee ni Digong. Insider said it was Bongo who managed this loyalty of this justice. Go was the beneficiary of Escudero's budget insertion. Nako, si Bongo daw ang nagmamanage sa 12 na to. So, but there is a serious catch. The ponente of the decision will be Senior Associate Justice Marvic Leonen and Aquino appointee. Yan din yung binasa ko nung nakaraan. Escudero has promised a reward. Nako, si Escudero daw nag-promise ng reward. Leonen will be president
Sara Duterte's appointee as Chief Justice. Di ba? Kapag si Sara daw ang naging president sa 2028, Leonin will be President Sara Duterte's appointees as Chief Justice. Siya daw, si Leonin daw ang gagawing Chief Justice at 62. Leonin still has 8 years to go before retirement. So pinangakuan daw di umano ni Escudero na kapag na presidente si Sara, si Leonin magiging Chief Justice. He still has 8 years to go before retirement. He's turned 70 in 2032. Ayan o. Ayan o mga kababayan. 2032. Sunod. Ito pa. Basahin natin. Only 2 justice will dissent. Benjamin Caguioa, Aquino appointee, and Raul Villanueva, the first and only appointee so far ni PBBM. So, all this of course stand on a big if the info from the Supreme Court insider informer will come to pass and proven to be true. Nagkatotoo nga. Whether the insider is telling the truth or not, the paramount response from us is vigilance. Impunity may become our way, one in which the highest court of this land has become, anong continue? Post ng kolumnistang si Antonio Montal has become initial in the hyper-partisan way. Ayan na nga. May kinikilingan. Continue. Sinabi nito na ibinahagi sa kanya ng isang SC insider na wala nang magaganap na impeachment trial. Ang FB post na umani ng daan-daang reaksyon, almost 100% accurate kung ikukumpara sa inilabas na desisyon ng SC noong Biyernes. Aniya, 12 Duterte appointee SC justices ang papabor sa unconstitutionality ng impeachment proceedings. Si Senior Associate Justice Marvic Leonen ang magiging ponente ng desisyon. Samantalang sina Justices Benjamin Caguioa at Raul Villanueva raw ang hindi sasang-ayon dito. Tanging sina Justices Leonen at Caguioa na lang ang natitirang Aquino appointees. Samantalang si Justice Villanueva naman ang nag-iisang Marcos appointee. Nang ilabas ang ruling ng SC, kumpirmado na si Justice Leonen ang ponente. Pero ang naging voting process, unanimous. Kung ikukumpara sa impormasyon ng umano'y SC insider, imbis na mag-dissent, nag-inhibit o piniling hindi bumoto ni Justice Caguioa. Samantalang si Justice Villanueva naman, sumama sa mga pumabor sa desisyon. Ang isang Duterte appointee na si Justice Singh, hindi rin nag-participate dahil on leave. Ayon sa umano'y SC insider, politika ang nasa likod ng latest ruling ng SC. Sa FB post ni Montalban, sinabi rito na sinadya umano ni Senator Cheese Escudero na i-delay ang trial dahil alam niyang idedeklara itong unconstitutional ng Korte Suprema. Si Senator Bongo umano ang nag-manage ng loyalty ng mga mahistrado na isa sa mga pinakamalaking beneficiary ng mga umano'y budget insertion ni Escudero. Diba? Si Bongo ang isa sa pinakamalaking beneficiary sa budget insertion ni Escudero. Pinangakuan daw ni Escudero si Leonen na kapag si Sara naging presidente sa 2028, gawin siyang Chief Justice sa edad na 62. Bago matapos ang termino ni Sara, 70 years old na siya. Mga peste sila. Sabi ni Ma'am Ginger T. Mga kababayan, mali ba itong pinost ng insider anonymous? Lahat accurate, nagkakatugma. Yung pinost niya ngayon, tapos after next day, diniklara ng katotoo lahat. Ibig sabihin, planado nga. Bakit nauna yung post nung tao bago magdeklara? So, ibig sabihin, napaka-imposible naman mga kababayan na malalaman niya na si Tarpulano, iipitin si Tarpulana. Tapos si Tarpulana habang umiinom ng kape, natatapunan sa dibdib. Hindi pa nangyari. Ano yun? Time traveler? Ano yun? Mga kababayan, ang galing naman nung nag-post, advance siya, time traveler? Diba? Ang galing-galing. Ano yon sino yung artista mga kababayan na naging katulong sa Malacanang na biniblade ang paa? Sino yun? Yung doktor?
na nakakapag-astral, yung nanaginip siya, nakapasok siya sa ibang dimension? Sino yung artista na yun? Si Dr. Elizabeth ba yun? Ano yun? May lahing May astral? Time traveler? Di ba? Pinangakuan daw ni Escudero si Leonen. Pag nanalo si Sara ang presidente sa 2028, gagawin siyang Chief Justice. Diyos mio, Marimar. Eto na nga. Yung mga buwaya, dapat lang talaga yan. Isa-isahin ng tanggalin yan. Ito pa, mga kababayan. Parian, may reward umano si Justice Leonen sa gagawing desisyon. Ang maging Chief Justice appointee ni VP Sara sakaling manalo siya sa pagkapangulo sa 2028. Diba? Pag nanalo si Sara at ang iginawang Chief Justice si Leonen, alam nyo na. Ako, ang galing naman ng time traveler na to. Nahuhulaan yung mangyayari. Planadong-planado, sabi ko nga sa inyo mga kababayan. Kapag ganito na lang palagi, mag-people power na tayo. Diba? Kapag ganito na, dapat PBBM, gumalaw ka na. Diba? Kasi mahirap to eh. Biruin mo si PBBM habang nakaupo dyan, hindi niya alam, kinarni na pala siya. Habang naglalakad siya, wala na pala siyang ulo. People power na yan, magwilga na. Abolish na yung Supreme Court. Isa si former Law Dean Attorney Mel Santamaria sa mga naunang kumontra sa mga kumalat na FB post nitong nakaraang linggo. Kaya laking gulat daw niya nang lumabas ang ruling ng SC. Nakapagtataka. So, hindi mo maiiwasan magkaroon ng speculation ang ating mga kababayan na nabasa yung rumor na yun sa mga Facebook, Twitter, etc. na parang may leak dyan. Ayon sa Korte Suprema, kinokonsiderang unconstitutional ang impeachment articles kay VP Sara dahil sakop umano ito ng 1-year bar rule. Pero para kay Attorney Santamaria, inconsistent ito sa mga legal precedents ng impeachment cases. Diba? Ano yon? Si Elizabeth Oropesa, nalalaman niya yung future? Ano yon? Yung nakakuha ng leak dito? Na minamanipula na pala ito at planado na gawing unconstitutional at para mawala ang reklamo kay Sara. Ano to, taga-biringan? Ano to, pumapasok sa utak? Hindi pa na-desisyonan? Pinos na nakadesisyon at accurate lahat? Yan yung resulta ng kakapanood ng Netflix. Tignan ninyo, bakit ipinost yun nung isang tao at lahat ng sinabi niya doon ay tugma sa pangyayari na hindi pa nangyari? Ano yun? Siya ang pinagmanahan ng katalinuhan ni Albert Einstein? PBBM, gumalaw ka na, hindi na maganda to. Yung appointee mo, isa din sa pumirma. At pumabor na gawing unconstitutional, baka nabigyan din yan. Palitan mo na. Tingnan mo si Chis Escudero, kaplastikan nandun sa likod ni PBBM. Tapos ngayon, nananalo na naman, Senate President. Good luck na lang. 2026 budget. Good luck. Lex Tanyones nga eh. O Lex Talyones. Irene Makahig. O Lex Talyones. Di ba? Ay, Diyos mio, Marimar. Kaya sa totoo lang mga kababayan, yun lang po yung aking reaksyon. Hindi ko na masyadong habaan, nakakagulat. Talagang may hokos